Maminamahal tayo po natin minsan ang tumayo, amen, bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita na siyang pagkain po ng ating kaluluwa. Kaya pong binibigyan buong pagkakataon sa beloved preacher, beloved brother Pervin Valenzuela. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved preacher, Jojo Abad. Tayo po mga minamahal ay magkaisa pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos, nasa langit, sa banal na pangalan ng pinakamahal na Jesus, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, di nagbabago ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon, sa amin po, mahal na pinubuhay, o Diyos, salamat, mahal na Panginoon, sa presensya mo, na aming damang-dama, mahal na Panginoon, sa oras na ito na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, o Diyos, muli, sa undalangin po ng aming beloved pastor, mahal na Panginoon, pakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan, sa oras na ito, may pagkukulan man kami, patawarin mo kami, o Diyos, at ikaw po maglangis yung salita, sa oras na ito, mahal na Panginoon, baglingkod, wala po kong magawa lang isan mong aking isip, isan mong aking labi, dahil siya lamang kami lubos na umasa sa lahat ng kapatiran. Ikaw magbigay karunungan, pangunawa, malapag na kalamaunawaan ang iyong pangungusap, pamagitan yung banal salita na pakinggan sa oras na ito, malapag kiningtanan, among ginaampo, diya siyong bala ang pangalan, pinakamamahal, sinasaway, lahat mga babag kapangyarihan ng kaway, Satan cast out, bound into hell, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, tunay po na maayo o mabuti ang Diyos nga ato gialagaran. Mga igsuon ko, walay paglubad, mga minamahal, ang iyang pagpalangga sa matag usa ka nato, mga minamahal. Ang mga tao karon talagang grabe na. Mga minamahal, ang nangyayari po sa kanila pong mga buhay, mga minamahal, maging sa ating pong mga gobyerno, maging sa mga gobyerno, mga minamahal sa iba't ibang bansa, mga minamahal, hindi na nila masabtan, mga minamahal, praise God, ang kabigatan na kanila pong dinadala, mga minamahal, halos parang hindi na po nila makayanan, mga minamahal. Ngunit tayo po'y talagang pinagpala ng totoo, dahil ang ating Diyos sa gawaing ito, totoo at mapagpala, mga minamahal. Amen? Na ang presensya lamang ng ating mahal na Panginoon pag ipinagkaloob sa atin, lahat ng ating mga suranin, lahat ng ating kabigatan, mga minamahal, ito po'y napapawi, mga minamahal, sa ating pong buhay. Ang kahirapan, napapawi. Ang karamdaman, napapawi, mga minamahal. Dahil ang presensya ng Diyos, siyang kapangyarihan ng Diyos, upang tayo'y guminhawa sa ating pong mga buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya huwag tayong absent sa gawain, mga minamahal, ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating pong topic, mga minamahal, praise God, akin po muna pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila para lamang sa Diyos na buhay na nasa langit, sa ating pinakamahal na Jesu Kristo. At dobling pagalang po patuloy natin binibigay, pinapaabot sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor, Vultistad Almeida, the end-time prophet of God, the man of God. Ganon din po sa kanyang beloved children, all blessed Almeida family. At tao sa puso po nating inaalaala, mga ginituang turo, at aral ng ating beloved Astam Pastor, Lina C. Almeida. At siyang mapagpat magandang gabi ating pagbati sa pamilya ng ating beloved ordained preacher, Amen, praise God, Kuya Andy Binyas, lahat po ng ating pong beloved preachers, beloved pastoral workers, magandang hapon na po sa lahat ng ating webcast viewer, sa buong mundo, sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, ng ating kapatiran, baguhan, matdatihan, praise God sa ating pong bisita, at muli, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog alang lamang sa atong buhi, o dalaygon nga Diyos sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Dadako po tayo, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y importante dahil ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. Dahil ang ating paglilingkod, mga minamahal, ito po'y spiritual, mga minamahal, na paglilingkod, hindi po literal, mga minamahal. Ito po'y spiritual, mga minamahal, na paglilingkod, kaya kinakailangan natin yung salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos, mga minamahal, may kapangyarihan para lumusog ang ating kaluluwa. Amen po ba? Mga minamahal, yung tinapay, yung kanin, yung karne, anumang pagkain dito na literal sa mundong ito, hindi niya kayang palusugin ang ating mga kaluluwa. Bukod tangi, ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At dito lang yan, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade.
International Ministry dahil nandito ang totoong propeta ng mga bansa sa kanyang unang dalangin. Lahat ng ating espiritual na ginagawa ay nilalangsan at pinagpapala ng ating buhay na Diyos na nasa langit. Yung buhay na palakpak para sa ating mahal. Kaya huwag po tayong matulog. Huwag po nating bigyan ng daan ng mga bagay na walang kwenta. Mag-concentrate po tayo sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang pamagat nito, divine offering, mga minamahal. Banal, walang dungis, mga minamahal, perpekto, matuwid, na handog, mga minamahal. Praise God, ito pong ating pong papaksain, mga minamahal, o pag-uusapan, mga minamahal, o tatalakayin sa salita ng ating mahal na Panginoon. At buksan natin yung Biblia sa aklat po ng Genesis, chapter 22, verse 1 and 2. Amen, praise the Lord. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 1 hantod sa 2. Unetabo sa human ining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, ug siya mitubag, aniya ako. 2, ug miingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug umadto ka sa yuta sa Moria, ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa ka bukid nga akong igaingon kanimo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Genesis, Kabanata ay 22, talata ay 1 hanggang 2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanyang sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At ang kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya sa roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa inyo. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon po, ang siyang magpala sa pagkabasa na yan, mga minamahal. Atin pong narinig, mga minamahal, ang talatang ito na mismo ang mahal na Panginoon ang kausap ni Abraham dito. At ang ating mahal na Panginoon, nung araw na yon, mga minamahal, ay may hiningi sa ating, praise God, mahal na Abraham. Amen. Mga minamahal. At ang kanyang hinihingi, mga minamahal, ay ang kanya pong pinalangga at bugtong na anak, na ito po'y kinakailangan dalhin niya sa bundok na tinuturo ng ating mahal na Panginoon upang gagawin pong handog para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. At ito pong handog na sinasabi ng ating mahal na Panginoon, isa po ito sa napakabigat, mga minamahal, na sinusunod ng mga tunay na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Dahil kinanglan, pag naghandog ka sa mahal na Panginoon, perfect. Amen po ba? Walang dungis. Walang kulubot, dili piang, dili bulag, walang diferensya ba? Amen? Kaya mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, pag sila po'y naghahandog, hahanapin nila yung the best, yung perfect na ihandog sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Para ano po? Malipay ang Ginoo. Amen po ba? Mga minamahal, sa baging ito, kakaiba ang hiningi ng ating mahal na Panginoon nung araw na yon kay Abraham, dahil ang hiningi ng mahal na Panginoon, naihandog niya, mga minamahal, hindi po mga hayop, mga minamahal, kundi ang kanyang minamahal na anak at kaisa-isang anak, mga minamahal, praise God, na mula ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, kaya maganda ang bawat mga tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Baka hinihingian kayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at hindi ninyo ibinibigay. Amen po ba? At baka may hihingiin ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan po, mga minamahal, handa po tayo, mga minamahal, sa anumang hinihingi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sama ni Abraham, mga minamahal, sa araw-araw niyang pamumuhay, handang-handa siya, mga minamahal, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Dahil nung hiningi yung kanyang bugtong na anak na ito, nagagawin niya pong handog, walay balibad, walay bagulbul, walay question. Amen? Kung susundan natin ang talatang ito, madaling araw pa lang, grabe masiglang tumayo
si Abraham sa kanyang higaan para sundin ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang pagsunod sa bundok na yon, 3 araw pa niyang lalakbayin yon. Di po ba, mga minamahal? Pero sa 3 araw na paglalakbay, hindi man lang nadumihan ang isip at puso ni Abraham, mga minamahal, sa inuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nagpabilin po, mga minamahal, ang kanya pong madinasigon, mainiton, nga kasing-kasing sa pagsunod sa sugo sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, minsanan pa, mga minamahal, gitandog ang isip at kasing-kasing ni Abraham. Dahil nung nandun na sila sa bundok na sinasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mismo na ang anak niya ang nagsalita, mga minamahal, ama ko, nasaan yung ihandog natin? Dahil wala siya nakitang hayop eh. Amen po ba? Mga minamahal, naghanap yung anak ni Abraham na si Isaac, pinalanggang anak, bugtong na anak, mga minamahal. Na nung time na yon, kahit totoong mahal niya ang kaisa-isa niyang anak na mula po sa ating mahal na Panginoon, hindi man lang nadumihan ang isip at puso ni Abraham, patuloy sundin ang inuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Ayon pa sa Biblia, mga minamahal, nung nandun na sila sa harap ng dambana, ng altar na kung saan doon ihahandog ang mga handog sa bundok ngayon, na sinabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nilatag ni Abraham yung mga panggatong. Amen? Mga minamahal, at nung nilatag niya yung panggatong, ginapos niya agad-agad yung kanyang pinalanggang anak, mga minamahal, at nilagay niya sa ibabaw na yon ng dambana, at wala man lang kahit gamay, kahit katiting, mga minamahal, na dumi sa isip at puso ni Abraham sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naging sakdal, naging matuwid, mga minamahal, ang puso pa rin ni Abraham, mga minamahal, sa pagsunod sa inuutos ng ating pong pinakamahal na Panginoon. At hinawakan niya na yung sundang. Amen po ba? Mga minamahal, paghawak mo ng sundang, bilang tao, gagana ang kahinaan mo. Amen po ba? Dahil ang sundang na yon, babaon yun sa katawan ng pinalangga niyang anak, mga minamahal, at pag bumaon yon, wala nang buhay yung kanyang pinalanggang anak. Pero hindi niya inisip ang kahalagahan ng buhay ng pinalangga niyang anak, mga minamahal. Hindi nakita sa puso't isipan sa buhay ni Abraham nung oras na yon na nagbago, mga minamahal, praise God, sa utos ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Karakadaka niya yun, mga minamahal, isinaksak sa kanyang mahal na anak, mga minamahal. Wala po, mga minamahal, talagang pagbabago, mga minamahal, na desisyon na gagawin sa kanyang puso't isipan nung time na yon, mga minamahal. Kaya naman ang Diyos nalugod kay Abraham. Amen po ba, mga minamahal? Grabe ang kaluguran ng ating buhay na Diyos kay Abraham, mga minamahal. Basahin na ang Biblia, mga minamahal. Genesis 22, 12, 14 po. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 12, hantod sa 14. Og nagaingon, dili mo pagawakyaw ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya, bisan unsa, og karon na ila ko na ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako. 13. Unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw ug aniya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod kansang mga sungay nagapo sa kasampinitan ug miadto si Abraham ug gikuha niya ang karnero nga laki ug kini gihalad niya sa halad nga sinunog sa lili sa iyang anak. 14.
O ginganlan ni Abraham katong dapita nga ang Ginoo mo'y naghatag mo'y ngalan hantud karon sa bukid sa Ginoo igaandam kini. Amen. Praise the Lord. Genesis Kabanata ay 22, talata ay 12 hanggang 14. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong mga kamay sa bata o gawin man siyang anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas. At narito, ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inahalili sa kanyang anak. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahanda. Palakpakan po natin yung banal na salita ng Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, hallelujah! Dalaygo ng ato, buhi o gamhanan nga Diyos, mga minamahal, praise God. Grabe ang salita ng mahal Panginoon. Mga minamahal, nakapagpahunong ng kamot ni Abraham dito sa lawa sa iya pinalanggang anak. Sabi nga ng mga Bible scholar, mga minamahal, ay 1 inch na lang yata. Yung pagitan ng kutsilyo at ng dibdib nung anak ni Abraham, pagsalita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na, huwag mong gawin yan sa anak mo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Bakit pinigilan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang bagay na yun na gagawin ni Abraham? Inuutos niya nga eh. Amen po ba? Nagawing handog. Yung kanyang mahal na anak doon, mga minamahal, sa bundok ng Moriah. Mga minamahal. Nung nandun na, gagawin na ni Abraham, mga minamahal na utos na mahal na Panginoon, bakit pinigilan niya? Mga minamahal, si Abraham, kasi ang mahal na Panginoon, hindi siya tumitingin sa handog na literal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Ang ating mahal na Panginoon, tumitingin siya sa handog natin, mga minamahal, praise God, na meron, mga minamahal, tayong dalisay o malinis na puso sa pagsunod natin sa inuutos ng mahal na Panginoon na handog. Amen po ba? Mga minamahal, sama po ni Abraham, mga minamahal, praise God, na kung hindi po dalisay at malinis ang kanyang puso sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya kayang gawin yun. Amen po ba? Ngunit dahil dalisay at malinis ang puso ni Abraham, nagawa niya kahit espesyal sa kanya yung anak niya na yun. Bilang tao, may kahinaan ka, pag medyo mabigat ng hinihingi ng mahal na Panginoon, minsan nagabalibad kita. Amen po ba? Mga minamahal, minsan nga naga-question pa ang tao eh. Mga minamahal, maging sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Sobra sa eksakto, minsan nga naga-question pa maging mga Kristiyano eh. Pinalanggang anak na yon, higit pa sa pera yon, higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Mga minamahal, dahil ang anak na yon, mga minamahal, grabe ang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon bago nakamtan ni Abraham. Yung biro mo, 100 years bago nila naangkin yung anak na yon. Amen po ba? Sa isang kisap mata, sa isang araw lang may hiningi ang mahal na Panginoon na ihandog at ang ihandog na yon, yun yung pinalanggang anak niya na hiningi sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung di dalisay ang kanyang puso't malinis, mga minamahal, talagang hindi niya kayang ibigay ang kanyang minamahal na anak. Ngunit malinis ang puso at dalisay, mga minamahal ni Abraham sa pagsunod. Wala kaya sabi ko kanina eh, walang dumi kahit katiting ang kanyang isip, ang kanyang puso. Amen po ba? Mga minamahal. At yun ang hinahanap na mahal na Panginoon na divine offering. Dalisay na handog sa ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit gaano, mga minamahal, kabigat ang inuutos ng ating mahal na Panginoon, wag nato balibaran. Wag nato questionin. Amen po ba? Dahil nasa Panginoon naman ang hinahanap nating pagpapala. Amen?
mga minamahal? Dahil kung questionin mo, balibaran mo, mga minamahal, ang inuutos ng mahal na Panginoon, hindi talaga darating sa iyo ang pagpapala na hinahanap mo. Dahil ang may-ari ng lahat ng pagpapala, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga lagi kong sinasabi, if we obey the law of the Lord, there's a blessing from the Lord. Simple lang, mga minamahal, ang hinahanap ng ating pong pinakamamahal. Pagsunod lang, mga minamahal, na dalisay at malinis, mga minamahal, sa ating pong mga puso, ang ating pong gagawin sa harapan ng ating mahal na Panginoon upang mahimong dalisay na halad o handog ang ato pagpangalaga diha sa atong buhi o gamhanan nga Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Maalala ko nga, praise God, nung last 2 weeks ago, kami po ay kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, Brother Jeffrey. Pumunta kami ng Bayugan. Mga minamahal. Tapos pag uwi ko, dito sa Kinawi. Tapos nung linggo, nasay naman ako sa Lugait. Grabe mga minamahal, ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Di man karapat-dapat, mga minamahal, na tayo po'y makapunta doon dahil grabe mga pinagpalang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Grabe kainit sa paglilingkod ang mga kapatiran doon, mga minamahal. Ayaw nila na hindi po sila mga minamahal mabusog ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napaisip ako, mga minamahal, na talagang napaka-importante talaga. Kahit saan ka pumunta, mga minamahal na gawain ng ating ang presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ko nakitaan yung mga outreach yun na nagbahaw ang kanila pong pagsusumikap sa presensya ng ating. Simula joyful, solemn, mga minamahal, children's choir, yung ibang mga choir, balag-balag din eh. Yung instrumentalist, balag-balag din eh. Pero hindi naging balag ang kanilang paniningkamot na mapaluguran ang ating pinakamahal na Panginoon. Kasi ang paglilingkod natin dito, hindi naman pagalingan eh. Hindi naman pagandahan, pagwapuhan, payamanan eh. Maraming kotse, maraming bahay. Hindi naman ganun ang ating paglilingkod sa gawaing ito, mga minamahal. Ang ating pong paglilingkod, buong paniningkamot, napahimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. May problema ka man o pinagpala ka man, huwag kang tumigil na maningkamot, na maramdaman mo ang kapuspusan ng presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, ganun po ang aking nakita at nasaksiyan sa mga outreaches. Maging pong pag-uwi ko, mga minamahal, pag-uwi po namin, grabe ang kanilang gugma. Grabe ang mga pagpapalang ipinabaon, mga minamahal. Praise God, dahil doon sa Bayugan, yan ang pinaka-worst sa akin, yung magbiyahe ng malayo. Dahil yung aking, ang aking utok ba, maliit lang naman. Madaling mahilo. Mga minamahal, kaya pagkababiyaya, kung di ako kumakain, dahil sigurado, lahat ng kakainin ko, mapunta doon sa sakyan. Ikulba pa naman yung mga van dito, na bumabiyahe, papuntang Bayugan, parang hindi van, parang jet plane. Mga minamahal. Pag bumabiyahe, kahit mga dobling trailer truck, ino-overtikan. Halos ayaw tumigil dahil naningkamot sila makaganansya. Kinanglan, mabilis ang biyahe. Papunta doon, mabilis ang biyahe pabalik para makarami silang pera, mga minamahal. Makakuha sila ng maraming pagpapala para pag uwi nila, lipay man ang pamilya nila. Kaya pala sabi ko, kulba man ang biyahe dire. Haleluya ako ng haleluya. Minsan, kinakatawan din kami ng mga kapwa namin manggagawa dahil nervyoso ka daw. Pag nag-hallelujah ka sa biyahe. Pero yan ang turo ng mga pastor. Lalo pag alanganin yung kasama natin. Driver, sanlibutan, kasama mo, sanlibutan, mga minamahal. Pag nag-drive sila, parang kala mo hindi madutlan. Pero tayo, mga minamahal, di tayo madutlan pag ang kapangyarihan ng Diyos nagauban ka nato. Singgit ako, haleluya, kabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Di kami na-disgrasya. Nakarating po kami ng maluwalhati, 8:00 lang naman ng gabi. Simula 1:00 dyan ng tanghali, Saturday yon, 8:00 ng gabi. Kaya parang malipong ako pagdating sa pastoral, doon sa Bayugan, mga minamahal, luhod agad ako dahil nakaabot ako ng puri. Joyful, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Dahil gusto ko magbalibad pag malayo, mga minamahal, dahil
yung edad natin mataas na, medyo ang physical natin mahina na God sa kanyang po mga biyahe, mga minamahal. Pero wala kaming magagawa. Kinakailangan sunod lang kami sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil yan po yung obligasyon namin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nakaluhod ako doon, mga minamahal, maya-maya, binigyan akong kalakasan ng ating pinakamahal na Panginoon. At tinawag ako ng grabe kainit din mga worker mag-alaga doon. Mga minamahal, kuya, kain ka muna. Higop ka ng sabaw ng sariwang isda para lumakas ka lalo. Di umigop ako, lumakas ako, tabang kaluoy kay Ginoo mga minamahal. Kala ko, makapahingan ako. Maya-maya, dumating si beloved Brother Oliver Tate. Mga minamahal, may dalang Fortuner. O si Brother Jeffrey. Kuya, mag-base ka na, kay ikaw mag-preach doon sa vigil ng papa ko. Ha? Hallelujah, kala ko makapahinga na ako. Pero nahiya naman kami dahil sinundo pa kami nung beloved preacher doon na ginagamit natin ang ating mahal na Panginoon. Dala po yung kanyang sasakyan, mga mahal. Nagbihis na ako, mga minamahal. Pumunta na kami doon. At nung kami po, mga minamahal, ay 1 oras, mga minamahal, sa gawa ng Bible study, marami pong tumanggap sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Yun ang tagumpay, yun ang kagalakan namin. Kaya dito hindi kami nagpapayaman, nag-iipon ng maraming pera. Yun ang tinuturo ng aming beloved ordained preacher. Ang amin iniipon talaga dito, mga minamahal, yung kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon at ang mga kaluluwa na lumalapit sa ating pong yun pong aming kagalakan. Grabe ang galak ko. Nung pauwi na kami, mga minamahal, papunta na kami sa sakyan, nauman na. Yung Bible study, mga minamahal. Nung sumakay ni si beloved Brother Oliver Tate, doon sa kanyang sasakyan, ako naman umikot doon sa kabilang way, sa kabilang pintuan. Hindi ko napansin, mga minamahal, dahil ngit-ngit, may malaki palang kanal doon. Paghakbang ko, mga minamahal, ang lalim pa hanggang dibdib. Paghakbang ko, lusot talaga yung buong katawan ko doon. Hallelujah. Yung mga tao doon sa may waiting shade, pinagtawanan ako. Mga kabinataan, grabe kakusog ang kanilang tawa, mga minamahal. Pero ako, doon sa ilalim ng kanal, grabe ang kalipay ko. Hallelujah, praise the Lord. Bakit po, mga minamahal? Yung kanal na malaki at malalim, walang tubig, malinis na malinis yung kanal. Hindi ako napilayan, mga minamahal, hindi ako nagalusan, hindi ako nasubsob. Mga minamahal, dahil mataas Mga minamahal, pagbagsak ko, para lang akong unggoy. Nga nakaupo agad, mga minamahal. Grabe ang mahal pa yun, maging barong ko, maging po yung pantalon ko, walang dumi, walang sira. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ganyan po ang ating dakilang Diyos kung magpala. Yan, maliliit lang yan. Pero sa aming mga manggagawa, kalipay na po na muna. Kasi hindi yan binuhatan sa tao. Binuhatan ka na, proteksyon ka na sa atong Diyos nga igalagaran. Pag kita mo sunod lamang, mga minamahal, praise God, sa kabubuton sa Ginoo, sa sugo, sa atong buhi o gamanan nga Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po mula natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating beloved parents in the Lord, yan po ang ipinakita sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang pagbalibad, walang pagbagulbol, mga minamahal, walang pag-question sa utos ng ating mahal na Panginoon. Dahil dalawang mata ang nakakita, ang ating tenga bukas, ang ating buhay, na ang milagro ng mahal na Panginoon noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man, nangyari sa buhay natin at sa gawain ito, mga minamahal. At ang mga pagpapala na pinangako ng mahal na Panginoon, lalo sa panahong ito, grabe mga tao sa kalibutan karon, mga minamahal, hindi na masabtan ang kanilang himuon kung saan nila makasurvive. Pero kita, alam nato kung paano ta makasurvive. Amen? Sa mga pangyayari sa mundong ito. Alam natin kung paano tayo pagpalain ng ating pong pinakamahal Panginoon. Simba lang. Amen po ba? Punta lang sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Dahil sabi ng Mateo 6:33, ating pong basahin. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Apan mao'y unahan ninyo, pagpangita ang giharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ugon niya kining tanang mga butanga, igadugang ra kaninyo.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mateo 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kung gusto nating totoong pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, huwag nating isalikway ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng ating pong pinakamahal Panginoon. Ito pong katwiran ng ating pinakamahal na Panginoon, na tayong mga manampalataya sa Diyos, ayaw pagbalibad sa sugo sa atong buhi o gamhanan nga Diyos, aron ang tanan butang na atong kinanglan, tanan butang nga wala kita, igadugang diha sa atong buhi o gamhanan nga Diyos, kay siya ang tuburan sa tanan nga mga panalangin. Higit sa lahat, ang espiritual na pagpapala. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Pag nagsimba ka, mga minamahal, kahit wala kang pera, may presensya ka ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang tanan nga butang, ikumpleto ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pagtaas ng kamot mo, mahal na Panginoon. Uwi ako mamaya, wala akong pagkain. Ang Diyos magpapadala ng pagkain. Amen po ba? Sama ni Abraham, nung ginawa niya, walang balibad, walang reklamong napakabigat na utos ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang handog, hindi pwedeng baliin. Hindi pwedeng baliwalain. Walang handog eh. Doon, nung pinatigil ng mahal na Panginoon si Abraham na saksakin yung kanyang anak bilang handog, sino nag-provide ng handog? Lumabas ba si Jacob? Lumabas ba si Noe? Ang Diyos ang nag-provide ng ihahandog para sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The greatest provider. Ang Diyos na ato ginaalagaran, mga minamahal. Ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ito po'y nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kalungkutan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil yan po ang natagamtaman ni Abraham. Mga minamahal, na pagpapala. Genesis 22:15 hanggang 18. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 15 hantod sa 18. Ug manunda sa Ginoo, nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit. 16, ug miingon siya, tungod sa akong kaugalingong nanumpa ako, nagaingon ang Ginoo. Nga tungod kay gibuhat mo kini, ug wala ka magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak, 17. Sa pagpanalangin, ikaw pagapalanginan ko, o sa pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan, ingon sa mga bituon sa langit, ug ingon sa balas nga tuwa sa baybayon sa dagat, ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga ganghaan sa iyang mga kaaway. 18. Ug diha sa imong kaliwat, mapanalanginan ang tanan nga mga nasod sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis Kabanata 22, talata 15 hanggang 18. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako at anong ang Panginoon sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong mga anak, ang iyong bugtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay paparamihin ko ang iyong bini na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga gaya ng buhangin sa baybayin sa dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Walang baog na pagpapala sa buhay ni Abraham. Amen po ba? Mga minamahal, lahat ng kanyang pag-aari, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat mo ng kanyang mga bunga, yung kanyang pong mga anak, mga minamahal, ay naging mananagumpay sa mundong ito. Everybody shout, praise the Lord. At napabilang po tayo doon. Dahil si Abraham tinawag na father of faith. Amen po ba? Mga minamahal,
Praise God. Ang ating pinakamahal na Panginoon, ang author of faith. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Tayo naman po ay tawag sa atin, mga minamahal, the fruit of faith. Bunga ng pananampalataya ng mga tunay na lingkod ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God, mga minamahal. Kaya hindi po kailangan, mga minamahal, na tayo po sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon na i-reject natin, mga minamahal. Baliwalain natin, mga minamahal, ang inuutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong buhay paglilingkod na ito, mga minamahal. Dahil ito po ang susi, ito po ang daan para ang buhay natin sa mundong ito. Masasabi talaga natin na kahit lupa man, langit na rin. Bakit po? Grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Pagsusunod tayo sa buong kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Just imagine, simba ka lang. Amen po ba? Mga minamahal, alam natin ang way ng pagsamba. Amen? Pagdating dito, pakumbaba. Magpuri na may galak, walang problema, hindi malungkot, masaya, mga minamahal, ibigay mo ang iyong buong puso, buong isip sa pagserbisyo. Gabi, napakaliit na ng oras ng ating pagsamba. Amen po ba? Si Abraham, naglakbay pa ng 3 araw para maipaabot niya ang pagsamba niya. Amen? Tayo dito, ilang oras lang ating midweek service, mga minamahal. Pag naibigay natin ang buong puso, buong isip, ang ating handog na mga pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahimuot ang ato buhi o gamanan nga Diyos, tanan nato kinanglan, tubagon sa atong buhi o ganghanan nga Diyos. Palakpakan po natin muli ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala na tayong oras, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Kaya ating pong bulay-bulahin ang kabutihan ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Kung maluya ang panalangin sa iyo karon, kapatid, ang mahal na Panginoon may hinihingi sa iyo. Unahin mo ang kariyan ng Diyos. Ang katwiran ng mahal na Panginoon. Mabigat ang problema mo, Ginoo may mahimo sa imong problema. Mabigat ang buhay mo, nabigatan ka, mga minamahal, sa obligasyon mo, mga minamahal, gawin mo una ang karian at katwiran ng Diyos. Pagagaangin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malungkot ang puso mo. Miyak ka sa mahal na Panginoon. Sama ni Salmistang David, pangayuas sa Ginoo ang pusong malinis. Ang pusong nalisay upang maibalik mo ang mga gawa na kinakaluguran ng ating pinakamamahal. Mabuhat mo ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Singgit, hallelujah! Nandito ang Diyos ng mga Diyos. Ang hari na mga hari sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, 2-3 nagkakatipon sa pangalan ng Diyos na buhay. Sumasamba tayo sa pangalan ng Diyos na buhay. Nandito ngayon sa kalagitnaan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! All things for our good. Hallelujah. Sometimes we can see how they could. Struggles or breaks our hearts and you sometimes blind us to the truth. Jesus. Our Father knows what's best for us. His ways are never wrong. Hallelujah. So when you're back through steep and you just can't see, just remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God
his hand. Though he holds the future in his hand. So don't leave us lost who have no hope. Our hope is found in Him. We walk in grace and love, but He's still the first like a deep stream. He's moving you and me to someday we'll be just like Him. God is so much to be mistaken. Oh, God is so good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His love. God is too wise to be mistaken. God is so good to be a God. So when you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, trust His love. When you don't understand, when you don't see His plans, when you can't trace His hand, Hallelujah. trust His love. Singgit, hallelujah! Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa oras pang ito. Habang daman natin ang banal matamis na presensya, mahal na Panginoon, kausapin natin ang ating dakilang Diyos. Magpakumbaba tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal sa oras na ito. Hallelujah! Mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa banal na pangalan ng pinakamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, sa dalangin po na beloved pastor, ibukas mo ang mga bintana ng durungawan sa langit. Ihatag mo mga biyaya at pagpapala, gisaad mo. Pinangako mo sa imong katauhan, mahal na Panginoon, na matapos namin gawin ang iyong kalooban, ang iyong katwiran. Ang lahat ng bagay ng aming pangailangan nagmumula sa iyo ay ibibigay mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa oras na ito. Lalo tigit ang mainit na paglilingkod, ang maningas na pagsunod, mahal na Panginoon, ay pagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus, na makapangyarang pangalan ni Jesus. Masiling tayo mga minamahal, ipatong isang kamay, sa inyo pong ulo isang kamay. Sa parte po na may karamdaman, sa parte po may kahinaan, sawayin natin yan. Pag mabigat ang problema, dalawang kamay itaas. Dakilang Diyos, kamanan sa tanan, patuloy may pabili na imugaw mo sa matagusta ka na mo. Amo ginabadlong, ginaabog tanan, anumang mga problema, suranin, mga bisyo, kawados, kapitos, karamdaman, cast out, the heal, sickness, problem, destroy, questions be done by Jesus, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bilang mga tunay na manampalataya, tayo po tatalon. 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. We love you so much po. Our dearest Jesus loves you more and more. Huwag po kayong absent, mga minamahal. Lagi po kayo, mga minamahal, kinakailangan mainit na nasa gawain Miyerkules, overnight prayer, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, yan po ay kabilin-bilinan ng ating pong beloved friends in the Lord. Lalo sa panahon na yun, importante po, sa dako po na Maynila, hirap po sila dumalo sa ating pong mga banal na gawain. Ang ilan po sa kanila, sa social media, napakahirap.
Pero nagsusumikap sila, madama ang presensya ng ating mahal Panginoon. Pero tayo dito, malaya pa rin tayo mga minamahal, patungo sa gawain, sa pagsamba. Napakaluwag, grabing pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa atin sa lugar na kaya samantalahin po natin bilang pagpapakainit natin sa paglilingkod sa ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. At tayo po mga minamahal ay meron pong boxes dyan, dalawa, wag niyo pong kalimutan, sa lupa at sa TV program, mga minamahal. Meron po tayong ginagawa dito sa ating pong praise God Abay Sambahan. Kung gusto niyo po, kayo po nahihipo, mga minamahal, bukas ang palad niyo, mga minamahal, makibalikat sa mga pasanin ng gawain, mga mapunta lang po kayo sa information. Dahil sabi ng ating pinakamahal na Panginoon, the more you give, the more blessing that we receive, mga minamahal. Habang tayo pinagbibigay ng ating pong serbisyo, mga minamahal, mabuting gawa, para sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo naman ay lalot at lalot pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. At tayo po, dala ko na po sa ating pong closing prayer. Wala na pong karagdagang announcement. Binibigay po natin buong pagkataon sa manalangin po sa ating pansamantalang paghiwalay, beloved preacher, beloved Captain Nick Ignao. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Pervin. Magampo ta mga igsuon. Mahal na Ginoo, sa unang pagampo sa among beloved honorable pastor Ginoo. Salamat ini nga higayon gikan pa sa pagsugod sa imong banal na buluhaton, mahal na Panginoon. Hantod karong orasa, tinuod Ginoo nga among na sinati ang imong matamis nga presensya, mahal na Panginoon. Salamat sa tanan mga panalangin, bisan pa sa pulong, espirituhanon nga pulong, mga mo'y pagkaon sa among kalag, mahal na Panginoon. Nagahatag kinig kabaskog sa among espirituhanon, nga bahin, mahal na Panginoon. Bisan pa sa among mahal na pastor, panalanginan mo siya, ibalik mo ang iyang kusog, mahal na Panginoon, pisikal nga pangangatawan, mahal na Panginoon, maging sa aming pagpamauli, Ginoo. Ubanan mo kami, hatod mo kami sa imong grasyag kaluoy. Sa pangalan ni Jesus, Amen.